Samantala, sa kabila po ng ilang aberya naranasan sa mga presinto sa ilang bahagi ng bansa, ay masasabi pong generally na maayos ang naging takbo ng barangay elections ayon po sa COMELEC. May live report si Jam Sisante. Jam? Yes, Jackie, maayos naman daw sa pangkalahatan ng pagsasagawa ng barangay election, sabi ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes Jr. Pero may dalawang insidente ng ballot snatching na namonitor ang COMELEC. Anya, may ballot snatching na naganap sa barangay San Antonio sa Katubig, Northern Samar. Meron din sa barangay Bukot Umus, Tabuan, Lasa sa Basilan. Sa Northern Samar, tanghali na nasimula ng eleksyon at kinailangang gumamit ng improvised ballot. Sa may Vinsons, Camarines Norte naman, naantala ang pagdadala ng election paraphernalia dahil sa masamang panahon. Na-delay din ang pagdala ng election paraphernalia sa 4 na isla sa Calayan, Cagayan dahil din sa masamang panahon. Bilang bahagi ng contingency plan, hanggang bukas ay pwede para magsagawa ng eleksyon kung hindi matutuloy ngayon. Kung wala pa rin bukas, pwede magdeklara ang COMELEC ng failure either for elections o postponement of election. Kakaunti lang naman daw ang report ng mga negatibong insidente at sa pangkalahatan ay okay naman daw ang takbo ng barangay elections sa ngayon. Sa mga lugar na magkakaroon ng failure of elections dahil sa kaguluhan, pwede raw itong ilagay sa ilalim ng COMELEC control. Sabi ni Chairman Brillantes, sa ngayon, 18 daw ang mga insidenteng na monitor nila sa buong bansa, sa pagsagawa ng barangay election sa buong bansa, pero sa pangkalahatan ay mapayapa naman daw ang barangay election. Jiggy? Maraming salamat, Jam Sisante. Sa puntong ito po, makakausap po natin mismo si COMELEC Chairman Sixto Brillantes. Magandang hapon po, Chairman. Yes, good afternoon. Apo. Sa ngayon po, kumusta po ang inyong assessment sa naganap na botohan? Well, actually, wala namang problema. Sinasabi mo, ang general assessment namin is except for very minor incidents. On the overall, so botohan, okay naman. No? So, ngayon, binabantayan namin itong counting, which is a more critical stage. No? Bibilangan na, nandiyan na yung mga watcher. So, binabantayan natin, ongoing itong mga counting ngayon, and we expect this to last between 10 to 12, 10 o'clock ngayong gabi hanggang 12 o'clock. Yung mga normal na barangay. Yung mga malalaki, siguro another, baka mag-adjourn yan hanggang bukas. So, tingnan natin kung anong resulta. So, we're in the second stage now. After the balloting comes the counting, tapos canvassing na. Yung mag-proclaim ngayon, yung mga election returns na ang bibilangin. Apo. At yung pong ilang araw kasi bago mag-eleksyon, parang yung mga lumalabas sa reports, yung pong pangamba na itong eleksyon sa barangay, isa sa pinakamadugo, parang tila ho nabaligtad yung sitwasyon ngayon. Kahit papano generally nga ho, tahimik sa malaking bahagi ng bansa. Ano pong masasabi nyo dito, Chairman? Yeah, pero ayokong mag-conclude kaagad, ano? Kasi while sinasabi ko itong first stage of balloting appears to be okay dahil very, very minor ang incidents na nare-report sa amin, merong mga incidents of ballot snatching, saka mga hindi dumarating yung mga pero naso-solve naman yan because of our contingency program. Pero sinasabi ko, mas critical ng konti itong counting stage at saka yung canvassing kasi dyan magpapaproklamahan na yan So, we don't want to make any conclusion pero at least okay na tayo, nakalusot na tayo sa first stage, tingnan natin ang second stage. Apo. So, nakalusot dyan sa second stage, halos wala na yan kasi canvassing is just tabulate na lang yung total ng mga presinto. Opo. Chairman, okay na yan. Opo, sorry. Chairman, isa pa po sa mga concern o mga naranasan po ng mga botante nga na-interview namin, yung pong para sa problema ng PWDs pa rin at yung mga senior citizen na nahiwalay o na nasa itaas ng mga matataas na building, yung pangalan po nila, yung mga listahan. Meron ho bang way para kahit papano sa susunod na eleksyon, mapaghandaan po yung kanilang kondisyon? Kaya nga hindi ba ngayon yung ginawa natin, nag-pilot tayo ngayon dito sa mga malls. No? Nag-pilot tayo ng 4. Yan dyan ang pag-aaralan namin kung pwede natin ilagay yan. Sa susunod na eleksyon sa 2016, pwede na natin siguro ilagay yan sa mga areas na pwede silang pumunta. So merong convenience, naka-aircon, merong pwedeng ilagay maganda ang facilities ng mga mall at hindi na mahihirapan yung mga PWDs para umakyat. No? Anyway, yung problem naman ng going up to certain floors,
is more on metro areas, no? Metro. Kasi doon sa probinsya naman, in most of these areas, hindi ko naman talaga may second floor, third floor ang mga ang mga eskwelahan. Generally, nandun lang sa ground floor yan, ground level. So, hindi masyadong problema sa rural areas. Dito lang sa mga urban areas nagkakaroon ng problema dahil kung isa nilalagay nga naman ang second, third floor. Pati nga ako, nahihirapan na umakyat ko sa iba. Senior citizen din ako. So ako, pinaka-test ka po ako, testing sarili ko. Nahihirapan ako umakyat ng 3 floors. So, sabi ko, siguro we can solve this. Especially kung meron mga moves to synchronize the barangay elections in 2016 and then automate it, baka ma-solve natin yan. Kasi dahil may mga technology na pwede na silang bumoto sa isang lugar, wala nang problema ang transmission. Pero sa ngayon, wala na ho tayo magagawa, tapos na. Talagang nagkaroon ng mga problema, yung mga konting problema dyan sa senior citizen sa PWD. Apo. Chairman, sa sitwasyon po ng Zamboanga at Bohol, tuloy po yun sa next month, November na po, ano po? November 25 ang Bohol at Zamboanga. Pero ngayon may activity doon sa Bohol, no? Sa Bohol lang. We're accepting certificates of candidacy ngayon tsaka bukas. No? Sa Bohol lang. Sa Zamboanga, matagal hindi naman kami talaga tumanggap even before eh. So sa Zamboanga, meron kami bagong calendar of activities including Bohol para the November 25 election. At rasul tayo ng konti, may election period na naman tayo. May campaign period din, may filing din ng COC. Apo. Maraming salamat po si Chairman Sixto Brillantes, Chairman po ng COMELEC. Salamat po.